Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, welcome back to my channel. Nandito po tayo ngayon sa Shaw Boulevard in Pasig City. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa ongoing construction ng Metro Manila Subway, Shaw Boulevard Station. Ayan po sa tapat natin. Ito po yung update natin today, August 17, 2025. It's Sunday. Kaya as you can see, wala pong mga workers na makikita po natin dyan na nagtatrabaho. At maulan-ulan din po. Grabe, ang laki na po ng improvement niya since nung nag-update po tayo dito last time. As you can see po, na-precasting na po sila. At yung platform po niya, naka-concrete na po. For your info guys, ang Metro Manila Subway ay 33 kilometers po ito at magkakaroon po ng 17 stations. Magsisimula po ito sa Valenzuela City. Ito po yung 17 stations: East Valenzuela, Quirino Highway, Tandang Sora, North Avenue, Quezon Avenue, East Avenue, Anonas, Santolan, Ortigas, Shaw, kung nasan po tayo ngayon, Kalayaan, BGC, McKinley Hill, Nichols, FTI, Bikutan, and the last station is MIA Terminal 3. Ito po yung kaisa-isang station na nakakonek sa ating airport, which is Terminal 3. Commission on Audit Project, Metro Manila Subway Project, Contract Package 104. Cost 18,292,334,207.24. Fund source: Japan International Cooperation Agency or JICA. Location: Pasig, Makati, and Taguig City, Philippines. Implementing agency: Department of Transportation. Development partner: Japan International Cooperation Agency or JICA. Contractor supplier: Tokyo Tobishima Megawire Joint Venture. Brief description of project: 2 underground station, Ortigas and Shaw Boulevard, and tunnels, 3.4 kilometer length. Summary of structures: tunnels, 3.4 kilometer underground bored tunnels, TBM and NATM. Stations: 2 cut and cover stations, 3 basement levels. Contract commencement date: October 3, 2022. Contract completion date: 2028. Sana po guys na magbubukas na po ito ng 2028 at hindi na po aabot ng 2032 kasi masyado pa po matagal ang 2032. Yung nga lang, narinig na po natin may mga ibang issues katulad ng right of way, kaya din minsan nadidelay ang kanilang construction. Dito po tayo ngayon nakapwesto sa elevated walkway dito sa kahabaan ng Shaw Boulevard. Yun lang po ang kaganahan dito sa Shaw Boulevard Station kasi katabi lang po mismo ng distansya. Paka-accessible po niya. Ayan po mismo ang Ortigas Center sa tapat po natin. Kung galing po tayo dito, pwede rin po natin lakarin papuntang Crossing or Mandaluyong City. Few steps away lang po. Ang haba din po itong elevated walkway ng Pasig. Yung nga lang dito, walang cover or walang roofings. Mababasa po talaga dito kung umuulan o kung mainit man, mainitan po talaga tayo. Ayan na po mismo ang entrance ng estansya.
At ito po sa harapan natin ang Unimart. Katabi po mismo ng MMSP Shaw Boulevard Station. Sa mga hindi po nakakaalam, dyan po dati ang Pasig Kapitolyo. Na-demolish na nga po yon at ngayon po ay Capitol Commons na. Kita nyo naman po ang mga nagsitaasan na po mga building. Noong unang panahon po ang Pasig City ay under po ng Rizal Province. Kaya dati dito nakatayo ang Rizal Provincial Capitol. Pasig City is one of the highly urbanized cities in the Philippines. At isa po ito sa pinakamayamang city sa buong bansa. Kasi part po ng Ortigas ay under po ng Pasig City. Kaya no wonder ang Pasig City ay isa po sa pinakamayaman sa buong bansa. Ayun lang po sa tapat natin ang nagsitaasang building ng Ortigas Center. Ito nung po na side ang Barangay Kapitolyo. Sa bandang unahan po, nandoon po ang Kalayaan Bridge. Patawid po, papuntang BGC or Taguig. Diyan lang po sa bandang unahan. Pati din po ang Pasig River, nasa bandang unahan lang din po. Doon naman po sa bandang unahan nito ay papuntang Pasig Palengke. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig City Hall ay ongoing na po ang demolition. Kaya ang temporary Pasig City Hall office ay nasa Barangay Rosario. Katabi lang po mismo ng Bridgetown in Pasig City. Meron naman pong elevator dito, kaso lang not in service. Matagal na po itong hindi nag-ooperate. Ayan, baba po tayo dito. Dito na side po ay sarado siya. Kaya doon po tayo sa ground bababa. Ayan na po sa tapat natin ang Inares Sports Arena. Tara guys, pasok na po tayo ng Estancia Mall. At may portion po doon ng Metro Manila Subway Shaw Boulevard Station na makikita din po natin sa loob ng Estancia Mall. Tara guys, ipasyal ko po muna kayo sa Estancia Mall para makita nyo rin po kung gaano po siya kaganda. Dito na po tayo sa kahabaan ng Shaw Boulevard. Madalas po talaga traffic dito, lalo na pag rush hour. Dito pa lang sa bungad ng Capitol Commons, ang dami nyo na pong makakainan dito. Maraming mga restaurants at coffee shops. Grabe, traffic din pala dito. Daming namamasyal dito. Ayan po, sa tapat natin ang Unimart. Meron pong elevated walkway. Ayan po, naka-link po ito sa Estancia Mall. Dito po sa side natin. Diyan po tayo dadaan. Ayan po ang kahabaan ng Meralco Avenue. At paglabas po natin dyan ay Shaw Boulevard in Pasig City. Ayan po guys, oh, yung sa ground level po niya ay nakukoncrete na po. At yung ibang part naman po ay nagpi-precasting po sila. Kaya ang laki na po talaga ng improvement dito.
Yan, dami pong mga materials dito sa kanilang yard. Ayan, may mga heavy equipments. Yun nga po, since Sunday ngayon, wala po talagang nagtatrabaho. Dito sa Estancia Mall, pagmamayari po ito ng SM. Nandito na po tayo sa Barangay Rosario in Pasig City. Ayan po sa harapan natin ang temporary Pasig City Hall. Katabi lang po mismo ng The Bridgetown. Dito po sa kahabaan ng Amang Rodriguez. Ayan naman po sa bandang unahan ang kahabaan ng Ortigas Avenue. Puntahan din po natin guys para makita nyo po. Guys, ito na po tayo sa kahabaan ng Ortigas Avenue. Doon po na side ay papuntang Antipolo, Binangonan, San Mateo at iba pang mga lugar. At doon naman po na side ay papuntang Ortigas Center, Manila, San Juan at iba pang mga lugar. Ayan, at dyan lang po sa bandang unahan ang temporary Pasig City Hall, yung pinuntahan po natin kanina. Napakalapit lang po dito. Nandito na po tayo mismo guys sa Church of Pasig. Pasok din po tayo dito sa loob. Church of Pasig, the first Catholic missionary of Pasig was Reverend Alonso de Alvarado, companion of Villalobos in his expedition to the Moluccas. The first church was built in 1575. The present one was used by the British for military purposes in their campaign against the military forces of Simon de Anda y Salazar, 1937.
Ayan naman po ang the historic revolving tower dito sa Pasig Palengke. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng Metro Manila Subway, Shaw Boulevard Station, Pasig City. As of today, August 17, 2025. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.